yung tradition ng Minasa making dito. At marami na rin nagsulputan ng mga bagong mga Minasa bakers. Kasi ang Minasa is uniquely Bustos sapagkat ang grounding kasi niyang Minasa, yun yung mga bahay na bato dito sa Bustos. Kasi yung Minasa kasi, ito yung puti ng itlog na ginagawang semento ng araw. Hinahalo sa apog, lime. Tapos, yun ang ginagawang binding material para yung mga adobe, mga bahay na bato na adobe, magdikit-dikit. So, yung pula, kaysa naman itapon, naisip ng mga taga rito, gawing pagkain. At isa sa byproduct nito, yung Minasa. Kaya ang design ng Minasa, yung mga design ng mga bahay dito sa Bustos. So, yun ang uniqueness ng Minasa. Bukod po dito sa Minasa, sino po yung mga parang masasabi natin na parang successful business? Parang I heard na may mga negosyante na from the roots talaga na yung, si Prescripto is from Bustos. Si Joel Cruz. Joel Cruz of Aficionado. Aficionado ba? Aficionado. Prescripto, Aficionado. Si Joel Cruz po, yung Roots Aficionado. niya is Bustos. I thought po may kawayan. Hindi. Alam ko dito. Ah, Mga sikat dito. Sa arts naman, si Katie de la Cruz nung araw. Diga rito yun. So, si General Alejo Santos is also from Bustos. si Alejo. Alejo Santos, kaya may Alejo Santos Highway ka rin. Campo Camp General. natin dito sa General Bulacan. Alejo Santos. Si Joel Cruz po. Ngayon is yung mga ang sikat sa amin dito ngayon, yung orchids, yung garments, marami rin silang po sa yung SM. orchids garment. Yun sila Galilee. Yan, Galilee. Parang ano sila may-ari. At least yun po. Parang na-inter ako. Yung second question naman po natin regarding dun sa upcoming Pandaran na this November 30. Ano po ba yung category ng beneficiary natin from elementary to college or... Ang beneficiary natin sa takbulusyon ay college. So, ang munisipyo merong 350 scholars na sinusuportahan itong takbulusyon. So, this is our 4th year. At taon-taon maraming sumasali sa fun run. In fact, Bustos is parang running community, running town na to dahil we have 3 running events a year. Pagka March, yung marathon para sa mga kababaihan. Pagka May, yung run to feed para naman supplemental feeding ng mga underweight natin ng mga malnourished ng mga school children. Pagka naman November 30 na Bonifacio is yung takbulusyon para naman sa mga college students to. So, naniniwala tayo na solusyon para matanggal ang kahirapan ay edukasyon, no? Kaya sa pamamaraan para makatulong dyan, magkaroon ng paran. Kaya takbulusyon. Takbulusyon, Then yung third questions ko naman po regarding dun sa Boy Scout and Girl Scout natin na ang provincial meets ay gagawin sa TRT. Sa TRT, Ano po yung support ng LGU dun sa So, every year naman meron tayong pondo sa local school board para sa scouting. So, hinahati-hati na lang natin to sa lahat ng eskwelahan, elementary and high school. At kung merong mga other sources of support, iniipon din natin yan at binibigay rin natin sa kanila. No? Plus, ako personally, nagpupunta rin doon sa site. Parang for the security kasi parang masabi natin kahit hindi Boy Scout and Girl Scout yung nangyari sa San Miguel, parang lalabas yung mga bata. Parang yung responsibility na paano po yung security natin na assure natin na yung mga batang manggagaling sa atin ay safe. Tama. Kaya po hands-on tayo. Hands-on tayo rin. So, every year naman, basta may mga scouting, dinadala ko talaga yung mga bata. At para ipakita natin yung support sa scouting movement. At whatever
funds are available, nasa school board naman binibigay natin sa kanila. Supported basta regarding sa education. Kasi sa mga trust kasi natin, education talaga. Mayor, what is the advantage na you as a doctor of public administration na naging LGU? Kumbaga, parang ano po yung mas advantage kaysa yung a typical person na mai-inline lang sa politics na without any background na how to run? Sa akin is, ang advantage is, dalawa kasi ang discipline ko eh. Community development, saka public Public ad. ad. So, napagkukombine ko yung dalawa eh. Community development is, ang approach yan is bottom-up. Public ad naman is top-bottom. So, napag-memory ko yung dalawa eh. Kaya yun isang maganda dun sa naging parang preparatory discipline ko before coming back to politics, no? So, yun ang isang advantage siguro is nakukuha mo yung mga aspirasyon ng taong bayan, yung marinig yung mga problema nila, mga concerns. Then out of that is, nakakaisip pa ng mga policy na pwedeng implement para matugunan and ma-institutionalize yung mga programs, mga projects na kailangan ng taong bayan. So, yun ang isang advantage sa akin na yun ang nakikita. Yes po. Last question na lang po. Sa mga ibang municipality po, parang they have the approved ordinance dito sa Bulacan na pag 100 years old na yung tao na yung mga constituent nyo, they will reward for 100,000. May ganun din po bang ordinance? Dito sa Busos, hindi namin kakayanin kasi. Dahil, siyempre, ang dami rin mga we have so much to do on a very limited budget, no? Naging pronouncement kasi from the national yan eh, na ewan ko kung paano nangyari eh. Buti sana kung may support sa national, tapos may counterpart na lang kami eh. Ang nangyari, sinabi nila sa itaas, pero wala namang implementing guidelines. Ang nangyari po, parang the national announced it, tapos magsasabi Umaasa ngayon yung mga tao sa LGU. Po. Yun ang isang mabigat nga ron. So, kami naman is, pag kami nabalta ang 100, kahit pa paano, binibigyan ko na lang ng konting support. Parang personal initiative. Personal initiative na lang. Sa local civil registrar po ba may listahan na kayo ng mga constituent na nasa ganong edad? O kung hindi pa man mas bata? Yeah, sa mga barangay naman kasi, hindi man makikakaila yung mga, may 26 na yan, may 27 na yan. So, minomonitor ko na lang. At kung isa, pagka nakakausap ko, siguro pagka nagsandaan ka, meron ako bibigyan ng regalo sa inyo, mga gano'n. So, gano'n lang siguro sa ngayon. Pero wala pa kaming, let's say, SB resolution na pag 100,000 is, pagka nag-100 is 100,000. Wala pa gano'n. Thank you po. Yun lang.